Pag may nagkikwento ng ganito sa akin, hindi ko masyadong pinaniniwalaan. Kamusta naging buhay mo sa Australia? Well, normal naman po. I finished primary school po. Tapos high school, finished there also. Pero yun nga, nung nag-11 po ko, and then 18. Doon na po, parang ang tough po ng naging, hindi po dahil sa pag-a-adjust. Relationship po talaga with like family members po, nang nandun sa Australia po. Paano naging tough yun for you? Sabihin ko ba, ano po kasi, pero ang hirap po kasi magsalita without Yes. context po. Pero Uh-huh. ano po kasi, I experienced po domestic violence. Ganun po. So, ang Done to you or you witnessed it? sa akin po. And witness also. So, would you say that it was not a healthy environment for you? Hindi po talaga po. Kaya po nung 16, gusto ko na talagang umalis po. Pero since minor po ako, I couldn't. So, nag-intay po ako ng 2 years mag-18 para po makaalis po ako. Kaya yung sinasabi mo na mas grabe yung pinagdaanan mo ng bata Oh, ka? yeah. Yes po. Kumpara Hindi lang sa- po kasi physically, pati like verbal. Naku po, ito ng mga physical abuse, emotional abuse na to. Napaka-subjective nitong mga ganitong usapin eh. Kapag may nagkikwento ng ganito sa akin, hindi ko masyadong pinaniniwalaan hanggat di ko naririnig yung kabilang side. Mga ganitong bagay. Kasi hindi natin alam talaga kung gaano ka-severe o baka naman ino-OA-an lang, di ba? Hindi niya kinompleto eh. Tsaka, since hindi niya dinetalye, I would talk about this generally speaking lang. So, hindi ko nilalahat. Usually naman kasi, sa panahon ngayon, ang mga bata, mapalo mo lang ng konti, mapagsabihan mo lang ng konti, physical abuse na agad. Verbally abuse na agad. Emotional abuse na agad. Lalong-lalo na sa mga westernized country like Australia. Makanti mo lang ng konti yung mga bata dyan. Nagre-reklamo na. Kasi sa mga bansang to, nakakalimutan na nila that we should teach also our child accountability. Alam mo yun? Kaya naglalakihan yung mga bata ngayon entitled and spoiled. Kasi hindi nila alam yung salitang accountability. Tulad nito ng pambansang uling at di Kaloy the Sad Boy, ba? Puro pa victim. Lahat sinisisi sa magulang, sa pamilya. Wala nang sa sarili nila, wala na silang nakitang ginawang mali. Puro sisi. Eto assumption ko lang naman. Since pala decision ako sa buhay at assuming, di ba? Assumption lang naman, based lang sa kwento-kwento niya. Na sa tingin ko yung mga ganitong mga ganitong klaseng tao, bata pa lang, mga pasaway na to. Na yung magulang nila hirap silang kontrolin. Kaya siguro minsan medyo napapasobra yung palo at pananalita. Di ba? Ano lang naman? Based opinion lang naman, assumption lang. Assumista ako Again, hindi ko alam kung gaano ka-severe yung pinagkakwento nito na physical abuse or verbal abuse. Hindi naman kasi binuo diba? Pabida rin talaga pabiktim din talaga kikwento-kwento tapos hindi bubuuin yung kwento. Diba? Tapos wala naman side ng kabilang party. Side niya lang talaga. Pabiktim din talaga Ganito yung mga nakakairita yung kikwento, di bubuuin. Kwento ka pa.